Yo, what's up mga lods? It's Legal Peps TV. Marami na naman pong umiinit ng ulo dahil sa aking post. Nananatili pa rin kasi dito sa aking page. Sabi na i-unfollow na ako, i-block na ako. Pero hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Hindi ko alam kung meron ka talagang saltik. O bangag ka lang, hi na hi ka. Kasi ilang beses ka na nagko-comment ng ganyan, unfollow, i-block. Pero lagi ko naman nakikita yung ano niya. Hindi ko nga po pinapansin mga idol kasi medyo tinatamad na ako mag-block. Pero kapag sobra-sobra talaga, binibigyan ko po ng pansin yan. Iba-block ko po talaga agad, lalong-lalo na yung mga bastos, walang modo. Wala na sa lugar yung kino-comment at nandadamay na ng pamilya ko. Yan mga lodi. Dahil dito sa post ko, uminit na naman ang ulo nila. Dahil nag-post po ang grupo na meron pong senatorial bet ang kampo po ni Tatay Duterte. At ito nga po yung nakikita nyo mga lodi, no? At nagsabi po ako na hindi ko na po isasalang-alang yung straight vote dahil minsan na po tayong na-traidor. Ayoko na po maulit yun. Doon lang po ako kung sino po yung natira sa kampo po ni Tatay Duterte. Yun lang po ang iboboto ko. Ayoko na pong umasa dyan sa straight vote na yun kasi meron po talagang lilihis ng landas niyan kapag nakita niya po na mas malakas yung kampo ng kabila. Yan po ang nangyari noong 2022 election mga idol. Natira na lang po sa PDP laban, ilan na lang po sila, 5 na lang yata po sila. So eto mga idol, may nag-comment kasi nagdunong-dunungan, nasabi niya hindi niya daw po sasayangin ng tinta ng ballpen niya. So what? Huwag ka nang bumoto o huwag mo iboto, wala kaming pakialam sa'yo. At alam ko naman na hindi ka naman botante. Isa ka lang troll, wala ka naman talagang kwenta. Yun lang talagang totoo. Pinamain condition mo lang yung mga nagko-comment sa aking comment section na yan hindi sila karapat-dapat. Pero ang totoo, etong line-up na to, kung magkatotoo man to, yan talaga ang tunay na may malasakit sa ating bansa. At mga lodi, yan talaga ang may napatunayan. Lalong-lalo na po si Tatay Duterte. Okay? At kung sakali man mga idol, dito magkakaalaman kung totoo bang malakas talaga yung Marcos ninyo. Dahil syempre meron din ng pambato, naghahanda na nga, puro ayuda na nga dito sa amin sa Davao City. Kahit sa Luzon ang binaha, dito namudmod ng mga ayuda, ang dami mga idol. Pero yung iba hindi naman nalista. Di ba? Anong purpose? Dahil nga, meron din silang linyada. Malalaman yan mga lodi kung sino po yung linyada niyan kapag tapos ng filing. At doon po natin malalaman kung totoo nga po ba to si Amy Marcos mga idol sumusuporta sa mga Duterte until now. Dahil alam ko naman, blood is thicker than water. Hindi po yan natin may i-deny. At ako mga lodi, X na po yan sa akin si Amy Marcos. Lalong-lalo na po yung opinion niya about yan sa KOJC. Wala man lang po siyang ginawa para pigilan kung ano pong nangyaring kaguluhan dito sa amin sa Davao City. Kaya X na po yan. Kapag yan, si Amy Marcos, mga idol, hindi na nakapasok sa senatorial election, alam nyo na ibig kong sabihin, mga lodi, hindi totoong mga Marcos ang nagdala noong 2022 unit team, kundi ang mga Duterte. Kapag eto, mga lodi, naging tama ako, maghanda-handa kayo. Dahil sa 2028, kung yari, hindi nakapasok yung inendorso ng inyong bagong Pilipinas, bagong muka, magkakaalaman na yan. Alam na natin yung magiging resulta niyan sa 2028. BP Sara Duterte ang magiging pangulo kapag nangyari yung nasa isip ko. Dahil dito pa lang sa senatorial slate mga idol, lalabas na po kung sino po talaga ang tunay na may malakas na suporta. Kaya eto mga lodi doon sa mga ayaw sa mga Duterte, wala naman kami pakialam sa inyo. Hindi nga kayo nanalo ng 2016 kay Lenny. Tinandem nyo lang si BP Sara Duterte. Di ba nakalusot si Bongbong Marcos? O ngayon, may idea na sana kayo dyan pa lang. Hindi yan totoong mga loyalista nagpanalo dyan. Ang totoo talaga dyan, nabudol talaga kami. Dahil hindi naman talaga namin yan iboboto. Kung sakaling hindi yan nakipag-tandem, alam naman natin yan, hindi lang ganit sa kapangyarihan si BP Sara Duterte. Kaya hindi siya nangahas sa pagkapangulo. Kaya yun po ang pinakamalaking pagkakamali po niya. Pero ngayon siguro natauhan na at eto na, gising na po ang tunay na agila ng ating bansa. Kaya abang-abang po kayo mga idol Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.